gumising ka kasi hintayin mo pa ako, may pangarap pa tayo. Rene Bader Bonilla, mga tanong, pangarap, at paghahanap ng isang ina ng katotohanan at hustisya. Muling naging sentro ng usapan ang malagim na pagkamatay ng batang Ateneo basketball player na si Rene Claire Bobat Bader Bonilla matapos ang emosyonal na panayam ng kanyang ina na si Rovelyn Bader Bonilla sa Tony Talks, kung saan mas malalim niyang ibinahagi ang buhay ng kanyang anak, ang mga pangarap nito para sa basketball at sa kanilang pamilya, pati na rin ang mga tanong na hanggang ngayon ay nais niyang masagot tungkol sa nangyari sa Aurora. Si Rene ay nasawi noong June 8, 2026 matapos malunod habang nasa isang team building activity ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Program sa Dipakulaw, Aurora, kasama ang Nigerian student athlete na si Divine Adili. Ayon sa mga awtoridad, drowning o asphyxia by drowning ang sanhi ng pagkamatay ni Rene, ngunit mula pa sa unang mga araw ng insidente ay hindi na itinago ng kanyang ina ang kanyang pagdududa at panawagan para sa mas malinaw na investigasyon. Sa panayam, isa sa pinakamalaking bahagi ng kwento ni Rovelyn ay ang pangarap ni Rene bilang basketball player at kung gaano kalaki ang kanyang inaasahan sa kinabukasan ng kanyang anak. Ibinahagi na bago siya tuluyang mapunta sa Ateneo, may iba pang mga paaralan na interesado kay Rene at kabilang umano sa mga pinag-isipan niya ang San Beda. Sa kwento ng kanyang ina, naging mahalaga ang scholarship package ng Ateneo dahil maaari rin umanong makinabang ang kanyang mga kapatid sa edukasyon. Dahil dito, napunta ang desisyon sa Ateneo at naging bahagi si Rene ng Blue Eagles program. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang basketball ang naging pangarap ng pamilya para kay Rene. Nakita rin siya bilang isang batang may kakayahang makatulong sa pag-angat ng kanilang buhay. Sa mga naging diskusyon matapos ang panayam, marami ang tumalakay sa tinatawag na breadwinner pressure, ang ideya na malaki ang responsibilidad na inaasahang dadalhin ni Rene para sa kanyang pamilya dahil sa kanyang talento at potensyal bilang atleta. Mahalaga ring tandaan na ang mga interpretasyon at reaksyong ito ay pananaw ng mga nanood at hindi automatikong nangangahulugan na iyon ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Mas naging mabigat ang kwento ng balikan ni Rovelyn ang mga sandali matapos niyang malaman na nalunod ang kanyang anak. Isa sa pinakamalaking tanong niya ay kung bakit napunta sa dagat ang kanyang anak gayong basketball player si Rene at hindi swimmer. Sa mga naunang panayam niya, kinwestiyon niya kung bakit umano may mga pampabigat na sangkot sa activity at bakit, sa kanyang pananaw, tila kulang ang rescue preparations. Sinabi rin niya na marami ang naroon ngunit nais niyang malaman kung bakit hindi agad na iligtas ang kanyang anak. Para sa isang ina, ang pinakamahirap tanggapin ay ang posibilidad na maaaring may mga hakbang na sana ay nakapigil sa trahedya. Gayunman, ang mga alegasyong ito ay dapat manatiling itinuturing na mga pahayag at katanungan ng pamilya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isa rin sa mga masakit na bahagi ng kwento ay ang reklamo ni Rovelyn tungkol sa komunikasyon pagkatapos ng insidente. Ayon sa kanya, hindi niya agad natanggap ang malinaw na impormasyon na hinihintay niya tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Sinabi niyang gusto niyang malaman kung paano eksaktong nangyari ang insidente, sino ang naroon, ano ang ginawa ng mga kasama ni Rene, gaano kabilis isinagawa ang rescue, at paano isinagawa ang pagkuha at pag-uwi ng kanyang anak. Sa isang panayam, sinabi niyang naghihintay siya ng paliwanag mula sa iba pang coaches upang mas maintindihan ang buong pangyayari dahil pakiramdam niya ay may kulang sa mga naunang paliwanag. Sa mga unang araw matapos ang insidente, naging kontrobersyal din ang mga larawan at post sa social media tungkol kay Rene. May kumalat na larawan na tila nagpapakitang nakatali ang kanyang mga kamay at paa habang nasa beach. At ginamit ito ng ilang social media users bilang di umano'y ebidensya ng foul play. Ngunit mahalagang linawin na peking altered image ang naturang larawan. Ayon sa fact-check ng Philstar.com, walang opisyal na source o investigating body na naglabas ng ganoong larawan, at ang original image ay mula sa mas naunang post ni Rene. Ipinaliwanag din ng isang rescue official na walang mabibigat na bagay na nakatali sa paa ni Rene at ang lubad na nakita sa larawan ay nauugnay sa isang lifebuoy. Dahil dito, hindi dapat gamitin ang viral edited photo bilang patunay na may pananakit o pagpapahirap na nangyari. Samantala, hindi lamang ang pamilya ni Rene ang naghahanap ng kasagutan. Ang pamilya rin ni Divine Adili ay nagpahayag ng kanilang mga katanungan tungkol sa insidente.
Si Divine, na mula Nigeria at naglalaro bilang student athlete sa Ateneo, ay kasama ni Rene sa trahedya. Ayon sa ama ni Divine na si Elias Adili, nakausap pa niya ang kanyang anak bago ito pumunta sa Aurora at sinabi nitong pupunta siya sa training camp. Ang susunod na tawag na natanggap ng pamilya ay ang balitang namatay na si Divine sa isang drowning incident. Ibinahagi ng kanyang ama ang matinding sakit at pagkadismaya ng pamilya at sinabi ring para sa kanila ay may mga safety measures na dapat na ipatupad bago dalhin ang mga atleta sa tubig. Dahil dito, lumawak ang usapin mula sa personal na paghahanap ng pamilya ng sagot tungo sa tanong tungkol sa safety protocols ng mga school-sponsored athletic activities. May panukalang congressional investigation na isinulong sa House of Representatives upang suriin kung sapat ba ang safety procedures, supervision, emergency preparedness at risk management measures sa mga ganitong aktibidad. Layunin nitong tingnan kung kinakailangan pang palakasin ang mga patakaran upang mas maprotektahan ang student athletes sa mga training camp, team building activity at iba pang outdoor activities na may mataas na panganib. Samantala, sinabi ng CIDG noong June na nagsasagawa sila ng mas malalim na investigasyon at kinukuha ang mga kinakailangang testimonya. Kabilang dito ang sworn statement ng ina ni Rene bilang bahagi ng case build-up. Ayon sa iniulat ng Manila Bulletin, inaasahang humigit kumulang 10 hanggang 11 katao ang maaaring kasuhan habang sinusuri ng mga investigador kung may criminal negligence o posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act. Mahalaga itong banggitin dahil iba ang may investigasyon sa may napatunayang nagkasala. Ang pananagutan ng sinumang individual ay dapat nakabatay sa ebidensya at resulta ng proseso ng mga awtoridad. Sa kabilang banda, naging emosyonal din ang paggunita sa buhay ni Rene. Bago siya naging sentro ng isang kontrobersya, isa siyang batang atleta na may pangarap na umunlad sa basketball. Naging most valuable player siya sa palarong pambansa noong 2025 at malaki ang potensyal na ipinakita niya bilang basketball player. Hindi na niya nagawang maisuot sa UAAP ang uniforme ng Ateneo bilang rookie dahil sa trahedyang nangyari bago pa man siya tuluyang makapaglaro para sa Blue Eagles. Matapos ang kanyang pagkamatay, dumagsa ang pakikiramay mula sa basketball community, kabilang ang pagbisita nina PBA stars Scottie Thompson at Nards Pinto sa kanyang burol sa Talacogon, Agusan del Sur. Sa huli, ang pinakamalaking mensahe ng panayam ni Rowlin ay hindi lamang tungkol sa isang basketball player na namatay sa isang trahedya, kundi tungkol sa isang ina na patuloy na naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi niya kayang bitawan. Para sa pamilya ni Rene, hindi sapat na sabihing nalunod lamang siya. Nais nilang malaman kung ano ang eksaktong nangyari bago, habang at pagkatapos ng insidente, kung nasunod ba ang lahat ng kinakailangang safety protocols, kung naging sapat ba ang supervision at rescue response, at kung may sinumang dapat managot. Kasabay nito, mahalagang maging maingat sa pagkalat ng impormasyon dahil may mga maling larawan at hindi beripikadong claims na kumalat online. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang pinakamahalagang hinihingi ng pamilya ay katotohanan, pananagutan at hustisya, hindi lamang para kay Rene, kundi para rin kay Divine at sa lahat ng student athletes na umaasa na ang kanilang mga paaralan at coaches ay magbibigay ng ligtas na kapaligiran habang hinahabol nila ang kanilang mga pangarap.